Good afternoon po mga kababayan, ma'am sir. This is Jam, the Filipino channel, ang inyong pong lingkod. So today is May 2, 2026 at tayo ngayon ang papunta dyan sa may Rowell Barbershop sa may P. Aquino Avenue, Longos, Tansuya, Malabon. At dadalhin po natin sa may Urban Deca Homes, sa may E. Jacinto Street, Urban Deca Homes, Manila, Barangay 101, Tondo, Manila po yan. Okay po, magbabalik po tayo mamaya konti pag nakakuha na po natin sa disclaimer lamang po. Ang content po natin ay kalsada at hindi ang passenger. Kaya nga naman, sakasakaliwan po na may marinig kayo mga pangalan ng lugar, pangalan ng tao, pangalan ng organizations, government o private man yan ay wala pong kinalaman ng channel na ito. At wala pong pinapatungkulan. Lahat po na pinag-uusapan dito ay pawang dito lamang po yan sa loob. At wala pong pinapatungkulan sa labas. Magbabalik po tayo mamaya konti po pag nakuha na po natin sila. May mga bago ebidensya daw na lumabas tungkol sa mga grave threats and inciting to sedition activities na di mo man yung ginawa ni Vice President Inday Sara Duterte. Pero sabi nga natin, wala dito si Director Melvin. Pero kung Terry, may alam kaya ano bang pinaka na nakita mo rin dokumento na? Pinagano po sa evidence ay dapat siguro sa media, I think, yesterday. Tama kasi dokumento na 250 pages sa unang report. Ano yung ginawa nila tungkol po doon sa pag-imbestiga sa bagay na ito. So, I think ang main points naman na natagyan during the hearing, na hindi po ito, hindi ito pwede sa mga condition that yung una, but again, a threat is a threat. So, whether it's a condition or unconditional, hindi pantake. Dapat pinakanagot ka. Hindi ba yung una? Pangalawa, siyempre may sinapagin ko yung NBI na para may mga nakausap sila ng mga tauhan ata ng BPSC na pwede mo daw makausap ng financials for this particular endeavor. So, I think yan po yung mga next natinitignan ko na NBI. Is it safe to say na meron nga sila kinakausap? Ibig sabihin, tinutukoy nila kung sino yung kinontrata, kung meron man po. So, I think yan po yung mga ilan sa na tinutukoy ko ng NBI at the moment. At exciting to sedition, ano po yun? Ang pagpapagpapag ko talaga linatag sa NBI na it was not just once, I think twice. Kasi meron din yung pagtugod sa ulo, sa kapangulo, at pangalawa, pagbuhay ng mga ito, yung ama, nag-SOS institusi. And in-check ko during the proceeding, ang constitutional layer kasi na ulo din mo yung nag-usapan. So lang ang sinalo, ulo din mo yung parte. So, kapag nag-reflect sa pattern of behavior or actual intention. Kasi parang nakita ko. Ano ba, gagawin mo ba yun? Hindi ko. Ano ba, KTV na po. Hindi lang si Michael Pali yung involved sa resume niya. Meron din si Congressman Pulong, meron din siya mga pahayag din na sinasabi na magkakaroon ng revolusyon, magkakagulo, pag may ganun po yung mga post. So, ibig sabihin po ba, kung ganito, kapatunay po ba kung ganito yung mga pahayag, na mismo mga safeties o kamagana, hindi dapat pinagkatawa kasi hindi ito joke. Seryoso po ito sabihin. Ibig sabihin, kasi sa mga ito paliwanag na walang kondisya. Pangalawa, kahit ano lang yan, mga superlatives lang yan, hyperbole lang yan. Malalaki yung mga salita. Naniniwala naman kayo masyado. Ano yung ganun? Kasi if you keep repeating it, and people close to you actually say it. Parang, wala lang sila sa hindi. And you're not threatening a Joshua, diba? Si X. Diba? Ang mga binabantaan mo, pangulong ng Pilipinas. Ang tama ng Pangulong ng Pilipinas, ang dating sumunod ng tao. Kaya
damdamin ng ating mga kababayan, ano yung sinasabi nga, sabi mo ba, ang ganang kondisyon at pag ikaw ay pinagtantaan, dapat ito seryosohin. Ito po yung naging parang mensahe din ni Congressman Digamo. Ano eh, actually, hindi na first time na binanggit ni Congressman Digamo, the first time na nagsilalang po ito. Binanggit na yan. Sabi niya, ang pagkakamatay sa asawa niya, massacre in Negros Oriental, it started out as conditional threats. Then it became actual threats. Then the husband died. Yan. So it's really yan, simpleng, ano lang naman, conditional. Dapat siniseryoso yung mga threats. And very relevant po yung pag-play po ng Castelo Duterte. Kasi, mahaba lang yung panahon eh. 2024 po yung Sara Duterte death. Yung Pugotono, tsaka yung napatay. Pero 2026 po itong Castelo Duterte death. Ang gusto lang namin yung ay bulundok na recess. So, matigas po yun. Kumbaga, meron mo continue threat of threat. Against the president. Pero Ma'am Terry, kasama din ba dyan yung sinasabi ng destabilization na parang sinusulong ng mga Dutertes dito sa impeachment? I think magkakasama na yan doon sa entire umbrella. So, maybe mo sabihin ang destabilization. Uprising, insurrection, ginawa ba yan last year? Last September? Yung pipeline na tinasagot ko eh. Yes. Nakakarinig ko na. Pero itong mga ibang viewers and listeners natin, sabi, natabi ni Laila Mesa. Kung Terry, ang tibit naman daw mag-smile. Terry. Sabi ni dahil hindi yung message beyond ang formal naman ni Kong Terry, kasi bagay na nakaka-relax sa kanya. Kung masabi niya, puro ba na puro? Sabi ko ba yung kabayan? Ano ba nakaka-relax na ako? Sige. Kung ginagawa mo sa time mo, ito, gusto ko eh. Basta lang ko eh. Pag-iinuan lang to. Sa mga anak ko. Siyempre, nilalait ko ba naman nila? Hindi naman. Nilalait ko mga anak ko. Matanda na kasi isa. Tsaka alam mo, tawan-tawa ako eh. Tawan-tawa na, takan-taka na, parang naiiyak na rin ako. Congressman na favorite ni Sec. Ronnie na sinasabi, out of context yung video na yan. You have to take the video with context. Kasi what is clear than literally pointing at a camera. Yun ba yan or her? Parang sinabi ng Vice President na no joke. Oo, ako, yan ang i-discuss ko mamaya sa aking Herman Cut. Abangan ninyo. Hindi punta na natin. Ako naman. Yun. Walang putol. Alan Herman sa Herman Ka. Ako yung sarili ko. Sa dami ng mga pangyayari na ganap nung nakaraang video, gusto ko na magpa-extend yung Pilipinas Norte. Paano mo magpa-smile di Norte? Kaya ang kwento ko ngayon ako na ipatay daw sa pinapin ng partner. Oy, kami ako, shout out Pirelli Farmers Park. Maraming salamat po sa panonood. Hanggang sa muli po, ingat. God bless. Paalam po.